Okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, itong si Kibuloy, talagang delusional po talaga. So, sabi ni Kibuloy, no, isipin mo nakakulong ka nga, nakasuhan ka nga ng non-bailable case, nambobola ka pa. Sabi ni Kibuloy, pag siya daw po nanalo bilang senador, magiging first world country daw po yung Pilipinas. Sige nga. Tumakas ka muna dyan. Lumabas ka muna ng kulungan para maniwala kami, no? Na anak ng Diyos. So, ano to, mga post ito sa SMN Manyak. SMN Manyak. Do you want your country to be first world? Sabi, no? Diba? Bubukola pa talaga. Diba? First world. This is how Pastor Apollo Kibuloy did. Pastor Apollo Kibuloy did it in the kingdom of Jesus Christ without a budget. He will do it in the Philippines with the budget. Do you want your country to be first world? Think first world. This is how Apollo Kibuloy did it. Ewan ko lang. Sumasakit ang ulo dito. Alam nga yan. Kaya naniniwala ba kayo dito? Una mga kababayan, kung magiging senador, halatang nanggagago lang eh. Kasi una mga ka-Streetwise, no? Kung magiging senador po si Kibuloy, hindi naman siya magiging pinakamakapangyayang tao sa Pilipinas. Magiging kinatawan lang po siya ng Senado na composed of 24 senators. So kasama lang siya doon. Yung paggawa ng batas, pinagdidebatihan yan. Yung paggawa ng committee, silang lahat ng mga senador yan. Ikaw, nag-iisang senador ka lang, tapos sa pangarap mo, maging first world country ng Pilipinas dahil sa'yo, bullshit yun. Don't get me wrong ako gusto ko yun, maging first world country ng Pilipinas. Pero kung si Kibuloy ang gagawa nito, katarantaduhan po yan. Malaking kalokohan po yan. Bobo lang po maniniwala dito. Parang SMNI, di ba? So actually, may video pa ata ako dito eh. Ganyan. Ito baka i-copyright tayo dito, no? So ito, sabi ni Panelo. Okay, sabi ni Panelo ito. Kaya siya tumatakbo sa Senado, Attorney Sal. Gusto niya ang Pilipinas ay maging isang first world country. That is his vision. Attorney Sal, with that kind of vision ni Pastor and his accomplishment as a pastor, as a leader of the kingdom of Jesus Christ, you think Attorney Sal kaya gawin ito ni Pastor? So, may nagtanong. Tapos, sumagot si Panelo. So sagot ni Panelo. Kaya yan. Sabi ni Panelo, kaya yan. Gago. Si Duterte nga, hindi na pag first world yung gano'n. Si Duterte nga hindi na pag first world. Yung Pilipinas eh. Presidente pa yun, nakakapa yun. Tapos si Kibuloy magiging senador lang. Gagawing first world yung Pilipinas. Gunggong talaga itong... Loko-loko rin talaga yung matanda, no? Loko-loko eh. Oh. His accomplishment as a pastor, as a leader of the kingdom of Jesus Christ, you think Attorney Sal kaya gawin ito ni Pastor? Kaya yan. At saka lalo pa, dadagdag pa yung aking panukala na paguhin ang magiging basis for filing a case, hindi na probable cause. Kung hindi evidence, that will be sufficient for conviction. Dapat ganyan na ang magiging debate. Mm-hmm. At anong kanalaman nun sa first word? Hindi nga. Anong kanalaman nun sa first word? Attorney Sal, kung ganun ang layunin natin, Attorney Sal, for this country to be a first world country at lahat ng mga nakikita natin problems, Attorney Sal, especially sa mga batas, kailangan dapat na maayos, Attorney Sal, kesa yung tinututukan ng ating mga... Kaya kasi, yung paggawa kasi ng batas mga kababayan, oo, tama naman, apparently, galing po talaga yan sa legislation. Galing po yan sa House at saka sa Senate. Yun nga lang po, ang problema dito ni Kibuloy, hindi lang naman siya mag-isa gagawa nun.
Gago rin talaga itong mga tayo na to. No? Si Panelo matalino naman to pero parang ang tanga-tanga eh. Gagawa ng batas si Kibuloy doon, pero hindi lang siya yung gagawa ng batas doon. Kasi merong committee yan. Pagdidibatihan pa yan. Ipatanggol mo pa yung committee. Paano pag yung mga senador dito, hindi mo rin yung hindi mo rin kasundo. Wala rin. Kaya nga bulok yung sistema natin eh. Bulok ang sistema natin. Nasa gobyerno nga ron. Ngayon ay yung mga issues na Politik. yeah, Puro politika, Attorney Sal, at hindi yun talagang malapit sa bituka ng taong bayan, Attorney Sal. And sa Kita nyo, di ba, biglang liko doon sa Quam. and I hope, and we hope, all of us Filipinos, Attorney Sal, na yung mga iboboto natin na susunod ng mga mambabatas, ganun ang way of thinking, Attorney Sal, more on the interests of the Filipino, pro-Filipino, kaysa sa self-interest nila, Attorney Sal. Pinaparagyan pa yung Quam, di ba? Ay, Diyos ko. By the way, mga kababayan, hindi pa yan tapos. Kano nyo tapos na, hindi pa. ayaw tumigil ni Kibuloy. So sabi ng SMNI, what I can conceive, I can achieve. What I can conceive, I can achieve. Sabi niya. So, conceive, di ba ito yung conceive, di ba yung naisip? Or taking control? Yan, ano ba ibig sabihin ng conceive? Sorry, bobo sa English. Conceive. So, dalawa ibig sabihin ng conceive. Yung buntes at saka yung plan or idea. Okay, dalawa. So, kung ano yung idea niya, kung ano yung pinaplano niya, conceive, sabi niya eh. Yan daw po ay mangyayari. O, di ba? Sige nga, yung gawin mo nga, Kibuloy, tumakas ka nga dyan sa Tumakas ka nga. Sabi mo kung ano yung plano mo, mangyayari. So, tumakas ka nga sa kulungan mo. Hindi ka nga makatakas dyan eh. So, ngayon, mga kababayan, bobo rin eh. So, yung mga DDS, kasi nakita ko yung comment po ng post na to sa SMNI. Tuwan-tuwa yung mga bobong DDS. Sabi niya, okay, vote wisely, Kibuloy. Di ba? Landslide yan, Kibuloy. Pero pag tinanong mo naman kung ano yung ibig sabihin ng first world country, hindi naman nila alam. Ang alam lang nila, basta first world country, mayaman. Mayaman na bansa. Ganyan po sila kabobo. O maniniwala ka agad na, ay, magiging first world country pag si Kibuloy yung maging senador. Pero, hindi naman nila alam kung ano ibig sabihin ng first world country. Well, apparently, first world country mayaman. Pero syempre, may mga kategory po yan. Diba? Kapag sa mga DDS kayo manood, hindi nyo maintindihan yan. Kasi ang tuturo lang sa inyo ng mga vlogger ng mga DDS is paano maging bobo. So yung first world country, mga kababayan, merong kategory yan. Merong first world country sa agriculture, merong first world country sa freedom, merong first world country sa GDP, merong first world country sa GDP per capita. And then sa lahat po ng mga kategory po na yan, pagsama-samahin po yan, at doon po makakaroon po ng overall first world country. So, tanong dito mga kababayan, paano magiging first world country ang Pilipinas kung mismong si Kibuloy po ay hindi nagbabayad ng mga tauhan niya sa SMNI? Kasi kasama po 'yun. Kasama po 'yun sa pagiging first world country. Dapat, 'di ba? Dapat nababayaran ng maayos yung mga tao. Parang ito nga pala, meron pala ako dito, no. So pakita ko lang sa inyo, no. Baka sabihin niyo binoboard ko kayo. Ito may glimpse lang dito eh. Country of the first world. Yan na, so Japan, British colonies, Australia, New Zealand, South Africa. South Africa pala first world, no? Tama pala, no? So yan, no? Ito mayroon silang binabanggit dito. First world country, first world industrialized countries within Eastern European and United States sphere influence. So ito kasama pala ito sa pagiging industrial. Malamang China kasama dito. Wala yung China. Ba't wala yung China?
Wala yung China, no? Industrial, hindi kasama China. First world. Malamang kasi ano, no? Hindi nila nababayaran ng maayos yung mga tao nila, no? Kaya siguro hindi kasama. Oh. Tapos first world country in terms of gross national income o GDP. Oh, first world country in terms of human development. Oh, paano magiging first world country yung Pilipinas dahil kay Kibuloy? Yung trafficker ka nga. Human development eh. Paano magiging human development ang KOJC kung human trafficker ka? Oh. Ayan, no? Tama, meron ding first world country sa agriculture. Diba? So, pagsasama-samahin lahat yan para magkaroon ng overall. O, isa dito, no? Top 10 first world countries in terms of human development. Tingin nyo ba nakakaroon ba ng human development kapag miyembro ka ng KOJC? Wala, di ba? Wala. Hindi pwede yun. Hindi ka pwede maging first world country kung human trafficker ka. Hindi ka pwede maging first world country kung yung mga empleyado mo, hindi mo binabayaran ng tamang sweldo. Oh. Tama, may first world country about sa technology, di ba? Marami yan, maraming factor yan. Ito nga, no, di ba, oh. Apollo Karim Kibuloy. Pogi niya dito, no? Ganito yung ano eh, ganito yung itsura ng ano eh. Yung kaya na, so wanted ka pa ngayon. Wanted ka pa sa Amerika. 'Di ba? Human trafficker, child abuser, 'di ba? Tapos money launderer. So, paano magiging first world country 'yon? 'Di ba? Bulaklak lang ng bibig ni kids 'yan. Baka makatilat ng botante. Hindi, pero ang point dito, no, sir, Ma'am Hermes, Sir Hermes, no, ang point dito, ay ma'am pala si Ma'am pala siya, no. Ang point kasi dito, ma'am, at least kung meron mang makapanood video po na at malaman nila kung ano yung ibig sabihin ng first world country. Oh, di ba? Oh. So, paano yan? Di ba? So, ito pa yung malupit dito. So, ngayon, naghahanap ako ng plataforma po ni Kibuloy kung paano niya gagawing first world country ng Pilipinas. So, meron siyang isa. At least meron tayong nakitang isa. Hindi po katulad ni pangalan nito? Hindi po katulad ni Willie Rebillame, sa kanya naiisipin yung plataforma pag nanalo na siya. Pero at least dito si Kibuloy merong plataforma. Sabi ni Kibuloy dito, dagdag sahod ng mga taga Hudikatura isusulong ni Pastor Apollo Kibuloy. So dagdag sweldo daw po sa mga judiciary. Judiciary, di ba? O tama, Supreme Court, Piskal, dagdag sweldo. O, ngayon pa lang ay naglatag na ng solusyon kontra corruption ang spiritual leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy. Isa ang butihing pastor na sa mga senatorial balls sa 2025 midterm elections, bahagi ng kanyang platform of government ang mahigpit na pagpapatupad ng mga batas kontra korupsyon. Diba? Kabilang sa solusyon ng kontra-korupsyon na kanyang isusulong ay taasan ang sweldo ng mga taga-hudikatura. Well, mga kababayan, ako hindi naman ako abogado. Pero ang alam ko po talagang problema natin sa judiciary, kulang tayo ng judge, kulang tayo ng piskal. Kung yung dadagdag mong sweldo sa mga dyan sa mga piskal ngayon, dagdag mo na lang sana sa mga tao. Kasi subukan nyo mag-file ng kaso ngayon. Abutin na siyam-siyam. Kasi ang dahilan, konti judge. Konti po yung piskal. So ngayon kung magdadagdag ka pa ng sweldo, ang mangyayari dito, sana naman kukuha ng pera. Pera na naman yan eh. Saan ka kukuha ng pera? Mayayaman na po yung mga yan. Yung mga piskal na yan, mayayaman na yan. O yung mga judge natin, mayayaman na yan. Dadagdagan mo pa ng sweldo. Ang gawin mo, magdagdag ka ng piskal, magdagdag ka ng mga judge.
Bobo rin eh. Fiscal DOJ, no? O nga pala, sorry. O judge na lang pala. O judge. Well, isama na rin natin yung fiscal. Hindi, sama na rin natin yung fiscal. O para at least maraming tatanggap ng kaso. Sama na rin natin yung fiscal. Oo. O di ba? Ayun dapat. Bobo rin to, no? Parang ginawa ni Digong sa mga sundalo at pulis. Ano bang ginawa ni Digong? Dinagdagan niya ng sweldo. Oh. Okay yun, dagdagan mo ng sweldo. Diba? Dagdagan mo ng sweldo. Yun nga lang, wala ka naman pagkukuhanan ng pera. Ang gusto lang niya sumipsip para absweldo siya. O nga, no? O nga, no? O nga. Uy, iboto natin si Kibuloy. Baka akala ka siguro ni Kibuloy, yung mga judge, bobo. Plataforma ko, dadagdagan ko yung sweldo para patakasin ninyo. Bobo rin, no? Di ba? O additional prosecutors and judges dapat yung kailangan dito. Kasi mabagal naman po talaga. Di ba? Kaya nakakaroon ng korupsyon kung meron man sa judiciary. Kasi nga mabagal yung proseso. O, tsaka alam nyo, segundo to ni Zoraida. Zoraida yan eh. Ayan, no? Si Zoraida pa nag-ano yan, no? Si Zoraida pa nag-stretch. Oh. Ito pala, meron pala dito, no? Republic Act. Meron pala, no? Supreme Court Justice, 120,000 per month. Talaga? Supreme Court Associate Justice, approximately 100,000 per month. Actually, maliit nga, no? CA Justices, 90,000 per month. RTC, approximately 70,000. MTC Judge, approximately 60,000. Actually, maliit nga, no? Maliit nga siya, no? Oh. Court case is overstock. O yan, isa pa yan, di ba? So, parang mo na, kasi dagdagan mo ng sweldo. Oh. Andiyan ba si Ballpoint Man? Oy, Ballpoint Man, maraming salamat, no? Andiyan ba si Ballpoint Man? Oy, ikot-ikot akong Davao kanina. Loko talaga. Pero, nakakadismaya. Di kalsada, di mapaayos. Lubak. Lalo na. Buti hindi ka nabugbog. Buti hindi ka nabugbog sa Davao. Loko-loko ka talaga, no? Oy, maraming salamat, ma'am. Thank you po, no, sa yung, sa yung pakulay yellow. Maraming salamat, no? Okay. So, yun mga ka-streetwise, no? So, kayo po, ano pa masabi nyo nga po dito sa bagong pautot nga po ni Kibuloy na na gagawin niya raw pong first world country ang Pilipinas pag siya daw po ay nanalo bilang senador. So, akala mo naman napakapangyarihan ng senador sa atin. Actually, hindi. Makapangyarihan yung institusyon, apparently, pero hindi ganun kasing lakas na kapangyarihan po bilang isang senador. Parang nanloloko lang kasi itong mga to. Bobo eh. Bobo. So yan, nasa comment lang po sa baba. Binabasa ko po lahat yan. So maraming salamat sa inyo lahat. Okay.